Yes, this is Rosal. Brothers and sisters, we heard the footstep of horses coming with the Lord Jesus and his angels. Hello, this is Rosal again, your evangelist. Heaven, New Jerusalem, the same everything was free. Rosal Rabi. New Jerusalem and New Earth. The gates of heaven, the gates of hell. Ano ba ang ibig sabihin ng langit? Langit ay walang problema, maginhawang pamumuhay at walang hirap. Lahat-lahat ay mabuti. Bakit natin alam ay wala pa naman namatay at bumalik galing sa langit? Kasi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, pinaniniwalaan ng mga tao. What does heaven mean? Heaven is no problem. Comfortable living and effortless, everything is good. Why do we know that no one ever died and returned from heaven? Because the Holy Bible said, and we believe the Holy Bible. Second commandment, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na salin ng lahi ng mga napopuo sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Alam mo bang makakapunta ka sa langit ng walang kahirap-hirap? Sumunod ka lang sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Papaano? Sumunod ka sa 10 utos ng Diyos. Okay, sinusunod ko naman na. Nope. Yung pangalawang utos ay hindi nasusunod ng mga tao, kundi yung turo ng mga Kastila na bumihag ng 333 na taon sa Pilipinas. Hanggang ngayon, mga utos pa rin ng mga Kastila ang sinusunod ng mga tao dito sa Pilipinas. Did you know that you can go to heaven without any difficulty? Just keep the commandments of our Lord God. How? Keep the 10 commandments of God. Okay? I'm following, No. The second commandment is no longer obeyed by the people, but the teachings of the Spaniards who captured 333 years in the Philippines. So far, the people here in the Philippines obey the Spanish priests. Ngayon, alam mo na, sige pa rin ba yung iyong susundin? Sumamba sa mga gawa ng mga kamay ng tao. Mga santa at mga santo na patay na sila ay wala nang nalalaman sila. At mga tao din katulad natin. Sabi sa banal na kasulatan, sa Diyos lang tayo sasamba at hindi tayo sasamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Hindi po tayo makaalis sa utos ng mga Kastila at hanggang ngayon ay bihag pa rin tayo nila. Now you know that you are going to follow the works of the hands of men, saints and saints who are dead without knowing them. And people like us, the scripture says that we worship only God and do not worship the works of men. We can't leave the Spanish and they're still holding us captive.
Nasa huling oras na po tayo at may nagbigay ng paalala po sa Revelation 22:15 at makinig po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa susunod na pahina ay isusulat ko po muli ang Revelation 22:15 kasi baka ito na rin po ang huling pagsulat ko sa inyo sa topic na ito. We are in the last hour and someone has given us a reminder in Revelation 22:15. Let us listen to what the scripture says. I'll write Revelation 22:15 again next time. So this might be the last time I'll write to you on this topic. Revelation 22:15. Nanga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at mga mamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever love and makes a lie. Isusugal mo ba ang iyong paniniwala sa iyong kaligtasan? Kung sakaling dumating na ang Panginoong Hesukristo at sabihin sa iyo, bakit hindi ka umalis sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Gulat ka ano? Paano ang iyong gagawin? Iiyak ka lang sa maling pagpili mo. Wala na po tayong magagawa kung hindi po tayo kukunin nila. Ibig sabihin po noon, hindi ka naligtas. Ang naisulat ng Panginoon Diyos ay hindi na po mapapalitan. Kaya mag-ingat po kayo sa pagpili. They are coming very soon. Would you gamble your belief in your salvation? If the Lord Jesus Christ comes and tells you why you did not leave the worship of gods and idols, you will not enter the kingdom of heaven. You will be surprised how you will react to crying out for your wrong choice. We can't do anything if they don't take us, which means you weren't saved. What God has written is irreplaceable. So be careful with your choice. They are coming very soon. Thanks. Watch, subscribe, like, and share too. From Angel's Message in Rosal Rabi.